Hello, magandang hapon, gabi na pala sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Alam nyo, sumisikat po itong si Pambari 4, no? Laman siya ng pahayagan at maraming nag-i-interview ngayon sa kanya. Talagang pumutok sa mabilis na panahon, ano? Pumutok yung kanyang pangalan. At talagang marami ang humanga sa kanya dahil tinibag niya yung dynasty ni Gwen Garcia sa Cebu. Ito pala ay 20 or 30 years nang nagahari. Talagang walang makabangga dito sa dynasty nila. Kundi ito lang si Pambari 4. At siyempre sa endorsement ni BP Sara. At sinabi niya doon sa interview ni Karen Davila, Cebu is still a Duterte country. Tama naman talaga yun. Actually, sa buong Pilipinas, Duterte pa rin, hindi po naging Marcos ang Cebu, lalo na ang buong Pilipinas. Talagang Duterte pa rin. 2016, nanalo dyan ng Duterte sa Cebu. 2019, nanalo din yung mga senador ni Pangulong Duterte sa Cebu. At 2022, bagamat nanalo si Marcos, pero ang sabi ni Pambari 4, they went to BBM because of Inday Sara Duterte. Nanalo si Bongbong Marcos sa Cebu at sa buong Pilipinas dahil sa Duterte. Because of BP Sara Duterte. Yan ang sabi ni Pambari 4. Yun naman talaga ang totoo. Never naging Bongbong Marcos yung Cebu, although nanalo siya noong 2022 because of BP Sara. No? Kaya maraming nagtaka, isa na si Karen Davila. Alam niyo si Karen Davila, alam niya naman kung ano yung nangyari, kung ano yung totoo eh. Nanalo si BBM because of BP Sara, no? Sabi ni Karen Davila, nanalo si President John Bongbong Marcos. Pero bakit natalo mo? Natalo mo na inendorso ni Bongbong Marcos si Gwen Garcia. Bakit natalo mo si Gwen Garcia? Simple lang. Inendorse sila ni BP Sara. So, yung Cebuanos, they went to Bari 4. Ganun lang kasimple. So, kaya sinabi niya na ang Cebu is still a Duterte country. So, ano ba ang tatak Duterte sa Cebu, no? Sabi ni Karen Davila, ang nanalong senators itong nakarang eleksyon ay 5, top 5 pala. Top 5 senators sa Cebu ay 5 PDP laban. Talagang dominated by Duterte slate, no? At sabi ni Pambari 4, ang nakita niya kung kaya siya nanalo kasi yung the past 3 years ni Pangulong at ni Gwen Garcia ay nakita niya at nalaman niya na mas maayos yung buhay ng mga Cebuano noong panahon ni Pangulong Duterte. At nung si Bongbong Marcos na, ay marami nang naghirap. Lumobo ang poverty incidence. At ang poverty rate nga ay sabi niya, ang mga naghihirap lumobo sa 1.72 million families. No? More than half of Region 7 nasa Cebu raw. Ganyan po yung nangyari sa loob lamang ng 3 taon ni Bongbong Marcos. At kung pag-uusapan anong nagawa ni Bongbong Marcos at ano naman ang nagawa noong panahon ni Pangulong Duterte, doon na lang sa infrastructure project, ang daming nagawa
ni Pangulong Duterte sa Cebu, no? Yung tulay na lang eh. Ano 'yon? Cebu Cordoba Link Bridge. Yung yun na lang eh, no? Kay laki-laki nun. Kay laki-laking infrastructure nun. Pag nakita ng mga Bisaya 'yon, kahit hindi taga Cebu, kahit mga kapitbahay ng Cebu, buong Visayas. Pag nakita ng mga Bisaya 'yan, sinong maiisip nila? Duterte. Duterte. So anong makikita nilang infrastructure project na bibilib sila na proyekto ni BBM? Mag-ikot karon sa Cebu. Wala. Wala. Meron mga proyekto ron na Mactan Cebu International Airport. 'Di ba? Proyekto 'yan ni Pangulong Duterte. Inaugurate niya 'yan. Hindi ko alam kung may existing na airport na ron, no? Dinevelop lang, or baka may airport na ron na giniba, pinalitan ng bago. Yan yung yan yung maiisip ng mga tao. At sa dami ng infrastructure, madaming trabaho, no? Marami rin na nagtutur. So kumikita yung economic activities doon. At mayroon pang mga proyekto si Pangulong Duterte doon na Cebu to Bohol Bridge. Hindi ko alam kung natuloy yan. Di ba ang pangako ni BBM dyan sa mga taga Cebu? Continuation sa buong Pilipinas. Continuation. Napagpatuloy po ba ito? I-comment nyo nga po. Cebu to Bohol Link Bridge. Ito pa, Cebu Negros Link Bridge. Naipagpatuloy ba yan? Hindi ko na kasi ni-research yan. At maraming nagawa pala si Pangulong Duterte dyan na new roads. Bagong daan po. Ibig sabihin, dating lupa yata ito na sinemento. Kasi new roads. Hindi ito maintenance na butas-butas na daan at inayos. O maaring ganun din. Kasama na rin doon. Meron pa palang proyekto rito na Rapid Bus Transit System. Natuloy po ba yan sa Cebu? Yan yung hanapin nyo kay Bongbong Marcos. Nakaano na yan, nakanguso na yan. Nakasubo na yung proyekto na yan. Meron pang Metro Cebu Expressway. Hindi ko na kasi ni-research to. Pero yan yung mga proyekto ni Pangulong Duterte na parang hindi yata natapos o hindi napagpatuloy ni Pangulong Duterte, kaya dapat si BBM ang magpapatuloy niyan, no? At yung seaport, 7 pala, 7 ang pantalan na naipagawa ng Duterte administration diyan. Although yung iba hindi sa Cebu mismo, no? Sa Bohol, pero konektado sa Cebu, no? At nagagamit sana ng Cebu. Nagamit ito pala. Gawa na pala to, itong seaport na ito. So, yan yung mga proyekto. At marami pang iba. Yan yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, Bongbong Marcos, na talagang tatak Duterte at hindi makakalimutan ng mga Cebuano na yan ay Duterte. So, kung ang magkakampanya sa'yo, si Bongbong Marcos, no? Na walang nagawa, paano ka talaga mananalo niyan? At siguro naisip-isip, ang galing ng mga botante ngayon, hindi na nadadaan sa vote buying, sa pera. Maaring nagkatotoo o ginawa nila yung mga advice natin, no? Na pag may bumili ng boto, tanggapin mo yung pera, pero wag mo siyang iboto. At siguro yung iba ganun ang ginawa, or yung iba tumanggi, no? Kita nyo, hindi na po effective ngayon, hindi na nagtatagumpay yung mga bumibili ng boto, yung vote buying, except siguro sa ibang mga kandidatong nanalo pa rin, ano? Kasi kung ang labanan dikit, tas may vote buying ka, maaari manalo ka, kagaya ni Chua. Tinalo pa rin si Apple Nieto ng siguro 1,000 lang ang difference. Million ang boto. Tag 500 plus sila ng boto. 500
plus, hindi kinaya. So, so ang sinasabi po natin na ang Duterte pa rin ang naghahari hindi lang sa Cebu, kundi sa buong Pilipinas. Kaya napakaganda po na sa mga Cebuanos na binago nyo na yung inyong leader at kumbaga tinapos nyo na yung dynasty nito nila ng pamilya ni Gwen Garcia. So, ang gagawin daw ni Barry Cuatro, ang sabi niya sa interview, ay una yung ni-raise ni Senator Tolpo. Yung mga toilet, nag-viral yan, di ba? Yung mga toilet na binulgar ni Tolpo doon sa Cebu. So, aaksyonan agad yan. Kasi, senador yung nag-expose, ano? At sa mga public hospital pala sa Cebu, walang mga gamot, o kulang sa mga gamot, at kulang din ang mga doctors. Sabi ni Karen Davila, ang Cebu, one of the richest province in the Philippines. Bakit? Yun nga sabi ni Pambari Cuatro. So, kailangan niyang tugunan yan. At itong economic activity. Ito pa lang si Pambari Cuatro, negosyante, no? Pero ang mayaman talaga, yung kanyang asawa. Ang sabi niya, ang asawa niya pala ay isang business strategist. Alam niyo yung mga negosyante, nag-hire pala ng ganyan, no? Ng business strategist. Sa kanya ko lang narinig yan, hindi ko alam yan. Nag-hire, kumbaga, na-hire yung asawa niya bilang business strategist ng 500 o umabot sa 500 kumpanya. 500 company ang nag-hire, no? Umabot sa ganun karami. Retire na daw po yung kanyang asawa. Pero ngayon ko lang nakita, no, parang politiko rin ang mga negosyante. Siyempre, yung mga nag-hire ng ganyan, business strategies, mga big time negosyante na yan. Kasi kung small time ka lang, makakapag-hire ka ba ng ganyan? So, naisip ko kasi yung mga negosyo, may mga kalaban, no? So, kailangan mong kumuha ng strategies para kung gagawa ka ng gimmick sa commercial o tatapatan mo yung... Kasi may mga kalaban nga. Yung pala yun. Yun yung trabaho ng asawa ni Pambari Cuatro. Kaya, yumaman pala. At mayroon daw silang property na sa Amerika. Talagang may kaya itong si Pambari Cuatro. So, economic activity ang gagawin niya. At ang pang-apat na sinabi niya, micro manufacturing. Ito, ngayon ko lang din nalaman ito. Talagang may alam sa negosyo. Yan din ang isa sa sa bentahe ng isang politiko, no? Hindi lang lawyer, hindi lang doktor. Sa politiko, talagang number 1 lawyer, no? Pero yung negosyante, kagaya ni Donald Trump, businessman po yan eh. Maganda rin talaga sa mga local, no? Ang mga negosyante. Kung tapat at matuwid siyang magsiservisyo, napakaganda ng magiging ekonomiya ng Cebu kapag ang humawak ay negosyante, businessman. Talagang may alam, no? Itong micro manufacturing, pakakalatin niya, basta may sinabi siya na isa yan sa magiging focus niya. Baka tumulong siya sa mga micro manufacturing. Napakaganda niyan. Instant trabaho po yan. Instant trabaho para sa mga Cebu. At yung style daw ni Duterte, kaya siya nanalo, ginawa niya. At yun din ang advice ng PDP sa kanya. Actually, inampon po ng PDP pala itong si Pambari Cuatro. Naalala ko nung nangangampanya si Pangulong Duterte, 2016,
'di ba, mahilig siya magkwento, no? Habang nag-i-speech siya. Alam nyo, ako, maranaw ako. Ba, yan ang sabi ni dating Pangulong Duterte. Maranaw ako. Ang lolo ko, Chinese. Di ba, sinabi niya yan? At may lahi din ako sa, sa Leyte, Tacloban, ganyan. So, di ba, nagpunta nga si, ron, sa Cebu rin, no? Si VP Sara, hinahanap niya yung libingan ng lolo ni Pangulong Duterte sa Cebu, no? Yung ang tawag doon, yung libingan, 'di ba? So yung mga ganong strategies paghaharap ka sa camera, may media, pangangampanya pala 'yun. Dati akala ko nagkikwento lang siya. Kumbaga, ako may lahi akong Maranao, ganito. Kumbaga kinukuha mo na pala yung mga Muslim, no? Lolo ko Chinese, so kinukuha mo na yung mga Chinese Filipino o Filipino Chinese na botante, no? Ganon din sa Maynila, no? 2016, graduate ako sa Sambeda, tumatambay ako sa University Bell. So, nagkikwento lang siya, pero siyempre, ikaw Sambeda ka, bedan ka, at malalaman mo yung kandidato na presidente, si Pangulong Duterte, ay graduate ng San Beda. So, maano ka, magiging curious ka, at makukuha ni Pangulong Duterte yung simpati mo. So, sa pagkukwento na yon, nangangampanya na pala yon. Alam nyo, yung ganyang style ni Pangulong Duterte, maraming gumaya nitong 2022 at 2025. Ang dami pong gumaya. Basta naaalala ko lang sa mga napapanood ko dito lang sa nakaraang eleksyon. Ang dami pong mga gumagaya, no? Nagkikwento ka lang, no? Pero kinukuha mo pala yung mga botante doon sa mga kwento mo. Napakasimpleng kampanya pero effective, no? Effective. At doon po, dito po sa nakaraang eleksyon, ako yung nagsuspekta dahil nakikinig ako doon sa News 5 Everywhere, yung nagpapaliwanag ng mapping, no, ng geopolitics. Na nagkaroon ako ng suspekta na maaring si Bondoc at si Ipe Salvador ay nadaya. Tatlo sa pumasok sa Magic 12 ang hinihinala kong hindi naman talaga nanalo. Kumbaga, hinokus-pokus. Bam Aquino, Kiko Pangilinan, ang dami di bang nagulat? Kahit sila nagulat, no? Hindi man sila ang nandaya, pero mayroon kumilos at nakinabang sila, no? Hindi man nila alam. Hinatak sila kasi anti-Duterte sila. Si Lito Lapid, hindi rin ako makapaniwala na nanalo pa rin. Ang hinala ko, no, Ben Tulfo, Bong Revilla, Bondoc, at Ipe Salvador, ang hinala ko tatlo dyan dapat nanalo. Parang suspect ko nanalo yan. Kaya lang, nilaglag nila si Bong Revilla or si Tulfo, at syempre itong Bondoc at Salvador, hindi naman nila kaalyado. Talagang nabawasan ng bonggang-bongga ang mga boto nila. So yan yung naging produkto, si Kiko Bam at si Lito Lapid. Suspetsa ko lang. So kitang-kita natin ang naging resulta ng eleksyon. Duterte pa rin, bagamat nabawasan, bagamat dinaya, nakalima pa rin ang nanalong alyado ng Duterte. So talagang mahihirapan sila sa 2028. Kaya naisip ko, hindi nila tatantanan
si BP Sara na ma-eliminate. Ganun din si Bongo, number 1 senator ngayon, at si Bato. Si Bongo, napakalaki ng ano ba matatawag mo rito? Tsansa. Napakalaki ng tsansang maging presidentiable sa 2028. So, lahat yan na pwedeng maging kalaban, gugurgurin na ng administrasyon ito. Kaya ang naiisip ko, sana protektahan sila ng mga sundalo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. See you po next time. Bye-bye.